Nanginginig ang aking dalawang kamay sa galit. Habang nagpapahinga kami ng maikli kasama ang aking mga katrabaho sa lounge, inabot ko ang aking cellphone upang magbasa ng balita nang walang anumang iniisip. Ngunit hindi ko inasahan na ang simpleng kilos na iyon ang magiging pinakamalaking pagkakamali ko ngayong araw. Ang headline sa screen ay halos hindi ko mapaniwalaan. Breaking news, pinuwersa ng gobyerno ng US ang pagbawas sa bilang ng visa para sa mga dayuhang propesyonal. Libu-libong dayuhang manggagawa sa pangangalaga sa kalusugan ang haharap sa pagpapauwi. Tila nalaglag ang aking puso. Paanong nangyari ito? Napakabali nito. Si Linda at Mark, ang aking mga kasamahan na nakaupo sa tabi ko, ay sumilip sa aking balikat upang basahin ang nilalaman ng balita at agad na nagbigay ng kani-kanilang reaksyon. Si Linda ang unang nagbigay ng opinyon. Sa totoo lang, sobra-sobra na talaga ang mga dayuhang doktor, Jessie. Halos wala na tayong mga Amerikanong doktor na masisingitan. Tumango si Mark bilang pagsang-ayon. Oo nga, America first. Hindi lang ito salita. Sa wakas ay may konkretong patakaran na. Total, ang mga nagtatrabaho gamit ang visa ay hindi naman permanenteng residente, kaya hulit-huli ay uuwi rin sila. Hindi ba mas maganda kung palitan na lahat ng Amerikano ang mga tauhan sa ospital? Sa sandaling iyon, tila may naputol sa loob ko. Tumindig ako mula sa silya at tiningnan ng masama sina Linda at Mark. Karaniwan, ako ay malumanay at madaling pakisamahan. Ang biglaang pagpapakita ko ng ganoong emosyon ay ikinagulat nina Linda, Mark at ng iba pang katrabaho sa paligid, kaya't lahat sila ay napatingin sa akin. Ano ang karapatan ninyong magsalita ng ganyan? Malamig at matalim ang boses ko, na ikinagulat ko rin. Nagmamadaling sinubukan ni Linda na kalmahin ako. Jessie, bakit ka nagagalit ng ganyan? Nag-uusap lang naman kami, ngunit wala na ako sa sarili. Nag-uusap lang? Ngayon, may hindi mabilang na manggagawa sa pangangalaga sa kalusugan sa buong Amerika na nakikipaglaban para iligtas ang buhay ng mga pasyente, pero dahil lang hindi sila Amerikano, palalayasin sila? Sa tingin ba ninyo ay isang simpleng usapan lang yan? Lalo na ang mga Filipino healthcare worker. Kung alam lang ninyo kung gaano sila kagaling, kahit 1,010 lang, hinding-hindi ninyo masasabi, yan. Ang aking sigaw ay nagpatahimik sa buong lounge, na para bang binuhusan ng malamig na tubig. Tiningnan ako ng lahat ng kakaiba, na para bang ako ay isang kakaibang nilalang o isang taong kumakampi sa mga dayuhan. Ngunit hindi ko ito pinansin. Ang galit at pagkadismaya na ito ay kailangang ilabas at ipaalam sa mga taong hindi nakakaalam ng katotohanan. Ako si Jessie, isang nurse sa isa sa pinakamalaking sentro ng medikal sa California sa loob ng 12 taon. Ang kwentong ibabahagi ko ay hindi lamang pagtatanggol sa isa sa aking mga dayuhang katrabaho, kundi isang pag-amin kung paano lumaki ang isang dating iyaking baguhang nurse na walang kakayahan at kulang sa kumpiyansa at naging isang head nurse. Higit pa rito, ito ang patunay kung paano binago ng 3 salita, Filipino heartbeat, ang aking buhay. Isa lang ang dahilan kung bakit ko isinusulat ang sanaysay na ito. Umaasa akong kanselahin ang hindi patas na patakarang ito at umaasa akong mas maraming Amerikano ang makakaalam kung gaano kadakila ang mga Filipino healthcare worker na tahimik na nagtatrabaho sa tabi nila. Ang kwento ay nagsimula 12 taon na ang nakararaan noong una akong pumasok sa ospital na ito matapos makapagtapos sa nursing college. Noong bata pa ako, muntik na akong mamatay dahil sa pneumonia. Ang nurse na nag-alaga sa akin nang may pagmamahal ang nagpa-inspirasyon sa akin na mangarap na maging katulad ni Florence Nightingale. Bitbit ko ang lahat ng pag-asa ng aking mga magulang at sa wakas nasuot ko ang puting uniforme. Ngunit ang katotohanan at ang pangarap ay malayo sa isa't isa. Ang teorya mula sa mga libro at ang aktwal na sitwasyon sa emergency room, kung saan ang bawat segundo ay mahalaga, ay magkaiba. Ako ay parang isang bata na naliligaw. Ang walang tigil na tunog ng monitor, ang mga medikal na termino na hindi ko maintindihan, ang dugo at suka, pati na ang anino ng kamatayan ay nagpapabangungot sa akin gabi-gabi. Higit sa lahat, ako ay napakabagal. Ang makahanap ng ugat ng pasyente at maiturok ang karayom ng isang beses lang ay imposible para sa akin.
Kahit ang simpleng paggawa ng dressing ay nagpapanginig sa aking kamay. Nasasaktan ang mga pasyente dahil sa aking pagiging clumsy. Lihim akong tinawag ng aking mga katrabaho na Troublemaker Jesse o Clumsy Jesse. Jesse, anong nangyari sa braso ng pasyente? Bakit puro pasa? Ilang beses mo bang tinusok yan? Paumanhin po, head nurse. Mahirap po kasing hanapin ang ugat niya. Huwag kang magdahilan. Kung hindi mo makita, kailangan mong kapain ng mas maingat. Gaano kasakit sa pasyente dahil lang sa'yo? Wala ka talagang talento para maging nurse. Araw-araw, binabato ako ng mga pangangaral ng mga senior. Unti-unting naghiwalay ang aking pagpapahalaga sa sarili. Baka gumawa ako ng malaking medikal na pagkakamali. Hindi ba talaga ako bagay sa trabahong ito? Gabi-gabi, humihikbi ako sa aking unan sa dormitoryo. 10 beses sa isang araw, naiisip kong mag-resign. Ngunit kapag naaalala ko ang aking mga magulang na nagtatrabaho ng husto sa aming maliit na karinderya sa buong buhay nila para lang mapag-aral ako, wala akong lakas ng loob na sumuko. Nagdusa ako sa panahong iyon na parang nasa impyerno hanggang isang araw, kumalat ang balita sa ospital na may darating na bagong cardiothoracic surgeon. Sabi-sabi, nagtapos siya bilang top 1 sa Stanford School of Medicine at nag-residency sa Johns Hopkins. Siya ay isang henyo na may kahanga-hangang track record. Ang mas espesyal ay siya ay isang Filipino. Noong panahong iyon, ang medikal na komunidad sa Amerika, lalo na sa larangan ng operasyon, ay pinangingibabawan pa rin ng mga puting lalaki. Ang pagdating ng isang Asian female surgeon ay naging malaking usapin. Sa wakas, dumating ang araw na iyon. Ang kanyang pangalan ay Dr. Maria Lourdes del Rosario o Dr. Marilu. Kung ilalarawan ko ang unang impresyon, ang salitang cold o aloof ang pinakaangkop. Mataas, mahaba at payat. May mukha na walang emosyon at malamig na tingin. Nang magpakilala si Dr. Marilu, hindi man lang siya nagsalita ng simpleng pakikisama, ngunit matalas siyang nagtanong tungkol sa sistema ng ospital at mga kagamitan sa operating room. Ang kakayahan ni Dr. Marilu ay mas higit pa sa mga bali-balita. Matagumpay niyang ginawa ang sunod-sunod na mahihirap na operasyon ng aortic aneurysm na walang gustong gumawa dahil sa kawalan ng garantiya. Dumarami ang mga pasyenteng himalang nabuhay dahil sa kanyang husay. Tinawag siya ng mga doktor na may golden hands, ngunit sa aming mga NARS, may isa pa siyang palayaw, ang sigbin mula sa Pilipinas. Hindi lang perpekto si Dr. Marilu sa sarili niya, kundi napakahigpit din niya sa lahat ng katrabaho niya. Sa panahon ng paghahanda sa operasyon, hindi niya pinapayagan ang kahit maliit na pagkakamali. Kahit ang maliliit na pagkakamali sa pagdokumento ng record ay hindi niya pinalalagpas. Tuwing kailangan naming tumulong sa operasyon niya, kailangang maghanda ang lahat ng nurse para sa matinding pressure ilang araw bago. Sa ilalim ng kanyang nakakatakot na autoridad, kahit ang mga senior nurse ay nagkakamali at kapag nangyari yon, ang kanyang malamig na boses ay umaalingaw-ngaw sa buong operating room. Ito ba ang tinatawag mong sterile? Ano ang iniutos ko kanina? Bumaba ang vital sign ng pasyente. Bakit hindi mo iniulat? Display lang ba ang monitor? Siyempre, ako, na baguhan at troublemaker, ay parang hangin lang sa mata ni Dr. Marilu. Hindi, mas masahol pa sa hangin. Parang ako ay isang gumagalaw na sagabal. Hindi niya ako kinausap. Tiningnan lang niya ako ng may pinaghalong paghamak at awa tuwing nagkakamali ako. Tuwing magtatama ang aming mga mata, naninigas ang puso ko at gusto kong bumagsak sa sahig. Natatakot ako kay Dr. Marilu at kasabay nito, sinubukan kong iwasang mapansin niya. Sana, matapos ang araw na ito ng maayos. Huwag sana akong pansinin ng sigbin na, yan. Ngunit ang tadhana ay hindi kailanman naging mabait sa akin. Dumating ang araw na nagpabago sa aking buhay bilang isang nurse at nagpabago sa buong buhay ko. Ang emergency room ay napakagulo noong araw na iyon. Sunod-sunod ang pagdating ng mga kritikal na pasyente dahil sa malaking aksidente sa sasakyan. Lahat ng healthcare worker ay nakikipaglaban. Ako ay abala sa pag-aalaga sa mga pasyenteng dumarating na wala ng oras huminga. Doon na nangyari. Nag-cardiac arrest ang pasyente sa kama C3 kasabay ng matinis na sigaw. Tila huminto ang buong ER.
Ang pasyente sa kama C3 ay ang pinaka-kritikal na biktima ng aksidente. Nagmadaling tumakbo ang resident doctor at nurse na naka-assign para simulan ang CPR, ngunit ang EKG monitor ay nagpapakita pa rin ng tuwid na linya walang pag-asa. Epinephrine, ihanda ang defibrillator. Sa gitna ng sigawan ng resident doctor, hindi pa rin bumubuti ang sitwasyon. Habang nagpapanik ang lahat, bumukas ang pinto ng ER at may pumasok ng mabilis. Si Dr. Marilu iyon, ang Sigbin, mula sa Pilipinas, katatapos lang niya sa isa pang operasyon at nagmadaling pumunta nang marinig ang tawag. Sa gitna ng kaguluhan, si Dr. Marilu ay nanatiling kalmado nang hindi kapani-paniwala. Mabilis niyang binasa ang medical chart, sinuri ang reaksyon ng pupil at sumigaw nang walang pag-aatubili. Umalis kayo. Hindi ito ordinaryong cardiac arrest. Ito ay cardiac tamponade. Ihanda ang emergency thoracotomy. Ngayon, nagulantang ang lahat ng doktor sa ER. Ang cardiac tamponade ay isang seryosong emergency kung saan ang dugo ay naipon sa pericardium at pinipisil ang puso. Karaniwan, ito ay ginagawa sa operating room, ngunit ngayon, huminto na ang puso. Bawat segundo ay mahalaga. Ngunit ang paggawa ng thoracotomy sa gitna ng ER nang walang kumpletong sterilidad ay napakataas ng peligro. Kahit maliit na pagkakamali ay maaaring ikamatay ng pasyente kaagad. Doktora, dito ninyo gagawin? Masyadong mapanganib. Sinubukan ng resident doctor na pigilan siya, ngunit matigas ang tingin ni Dr. Marilu. Huli na para dalhin sa OR. Kung hindi ko bubuksan ang pericardium para mabawasan ang pressure sa loob ng 3 minuto, mamamatay ang pasyenteng ito. Scalpel. Habang nakatayo pa rin ang lahat sa pagkabigla sa kanyang utos, nagtama ang aming mga mata. Dahil sa aura niya, hindi ko namalayan na kinuha ko ang scalpel mula sa emergency cart sa tabi ko at iniabot sa kanya. Kinuha ni Dr. Marilu ang scalpel at walang pag-aatubiling ginilitan ang kaliwang bahagi ng dibdib ng pasyente. Sumabog ang sariwang dugo, ngunit hindi man lang siya kumurap. Binuksan niya ang pagitan ng tadyang at ginamit ang kanyang kamay upang abutin ng diretso ang puso. Pagkatapos, ginamit niya ang isa pa niyang kamay upang gilitan ng eksakto ang pericardium. Ang maitim na dugong naipon sa loob ay sumambulat na parang tubig baha. Sa sandaling iyon, ang EKG machine na dati ay nagpapakita ng tuwid na linya ay nagsimulang tumunog ng mahina, beep beep beep. Ang puso, na nailigtas mula sa pressure, ay nagsimulang tumibok muli. Bumalik na, sigaw ng isa. Lahat sa ER ay hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Ginamit ni Dr. Marilu ang kanyang kamay na may dugo para imasahe ng marahan ang puso habang malamig na nag-uutos sa iba pang doktor. Kontakin ang OR. Ihanda ang bypass machine ngayon. Ipadala kaagad. Ihanda ang blood reserves. Bantayan ng mabuti ang linya ng dugo. Nagsimulang gumalaw ang lahat ng sistematiko sa ilalim ng kanyang utos. Habang inililipat ang pasyente sa stretcher papunta sa OR, nakita ni Dr. Marilu na nahihirapan ako sa pagbubukas ng IV line. Malaki ang nawalang dugo ng pasyente at bumagsak ang presyon niya kaya halos hindi na makita ang mga ugat. Ikaw, bata, ang bagong nurse. Ito ang unang beses na kinausap niya ako. Halos huminto ang puso ko. Anong ginagawa mo? Mamamatay ang pasyente sa pagkawala ng dugo. Paumanhin po, doktora. Hindi ko po mahanap ang ugat. Nang marinig niya ang sagot ko, bumuntong hininga siya ng malalim. Dinaklot ako ng takot na baka mapalayas ako. Nagdilim ang lahat, ngunit ang susunod niyang ginawa ay lubos na hindi ko inaasahan. Lumapit sa akin si Dr. Marilu, ginamit ang kanyang kamay na may dugo para hawakan ang kamay ko at inilapat ang karayom sa braso ng pasyente. Huwag mong gamitin ang mata mo, gamitin mo ang pakiramdam sa dulo ng daliri mo. Huwag kang manginig, ang iyong pag-aalinlangan ay mararamdaman ng pasyente. Kaya mo yan, subukan mo ulit. Ang kanyang boses ay malamig pa rin, ngunit nakapagtataka na may bahagyang init ito. Nang hawakan ng kanyang matatag na kamay ang aking nanginginig na kamay, tila may mahika. Ang aking ligalig na isip ay unti-unting kumalma. Ipinikit ko ang aking mata, nag-concentrate sa pakiramdam sa dulo ng aking daliri. Sa wakas, naramdaman ko ang maliit at elastikong ugat. Pinigilan ko ang aking hininga at dahan-dahang itinurok ang karayom.
tagumpay. Nang makita ko ang pulang dugo na umagos pabalik sa syringe, napabulalas ako sa tuwa. Tumango lang ng bahagya si Dr. Marilu at sinundan ang pasyente sa OR. Nakatayo lang ako doon, basang-basa sa dugo at pawis. Matagal, ang matatag, mainit na haplos ng kamay na humawak sa akin kanina at ang mga salitang, "Kaya mo yan," ay umaalingaw-ngaw pa rin sa aking tainga. Para itong panaginip. Kinagabihan, hindi ako makatulog dahil nakita ko ang isa pang panig ng sigbin mula sa Pilipinas, si Dr. Marilu ay hindi lang isang sigbin, kundi isang tunay na doktor na handang isugal ang lahat para iligtas ang buhay ng pasyente at isang guro na nagbigay ng pangalawang pagkakataon sa isang clumsy na baguhan. Kinabukasan, pagkapasok ko sa shift, kumatok ako sa pinto ng opisina ni Dr. Marilu. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob. Siguro dahil sa karanasan kahapon, may maliit na apoy na muling sumiklab sa puso ko. Pasok. Si Dr. Marilu ay abala sa kanyang mga dokumento. Tumingin siya sa akin ng walang emosyon. "May kailangan ka?" Sinubukan kong kontrolin ang aking mabilis na tibok ng puso at nagsalita ng nanginginig. "Doktora, tungkol po kahapon. Maraming salamat po. Pumunta ka lang dito para magpasalamat? Kung may oras ka pa, gamitin mo para ayusin ang trabaho mo, malamig pa rin siya." Ngunit hindi ako handang umalis ng ganoon. Yumukod ako ng 90 degrees at nagbigay ng isang kahilingan na nakataya ang aking buhay. "Doktora, pakiusap. Turuan niyo po ako. Gusto ko pong maging isang tunay na nurse na kayang magligtas ng buhay tulad niyo. Gagawin ko po ang kahit ano. Susundin ko po ang lahat ng utos niyo. Pakiusap po, tanggapin niyo po ako. Bilang inyong disipulo." Ang katahimikan ay bumalot sa silid. Matagal na nanahimik si Dr. Marilu, nakatingin sa akin. Ang maikling sandaling iyon ay parang habang buhay para sa akin. Sa wakas, nagsalita siya, "Hindi ka ba magsisisi? Ang magtrabaho sa ilalim ko ay mas mabigat pa sa iniisip mo." Hindi ako madaling pumuri. Ang anumang hindi perpekto ay hindi ko tatanggapin. Malamang, iiyak ka at gustong tumakas araw-araw. Ayos lang ba yun sa'yo? Ang kanyang mga salita ay lalong nag-udyok sa aking espiritu ng pakikipaglaban. Mas gusto ko pang magtrabaho ng husto sa ilalim ng inyong pangangasiwa kaysa tumakas ng ganito. "Doktora," sagot ko ng may pinakamatibay na boses sa buhay ko. "Ayos lang po. Handa na po ako." Tiningnan ako ng malalim ni Dr. Marilu. Ang gilid ng kanyang labi ay bahagyang umangat. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko ang ngiti niya. "Sige, kung ganoon, simula bukas, kailangan mong i-check ang lahat ng schedule ng aking operasyon. Lahat ng impormasyon ng pasyente, ang procedure ng operasyon, ang lahat ng posibleng sitwasyon, kailangan mong ihanda ng perpekto. Mag-ulat ka sa akin ng eksakto alas 7 ng umaga. Kung hindi mo masagot ang isang tanong, tapos na ang araw mo." Iyon ang simula ng panahon na parang nasa impyerno, ngunit iyon din ang pinakamaliwanag na panahon sa buhay ko. Ito ang unang hakbang ng dakilang paglalakbay ng troublemaker Jesse, na naging tanging disipulo ng sigbin mula sa Pilipinas at lumaki bilang isang head nurse sa isang nangungunang ospital sa Amerika. Kung hindi mo masagot ang isang tanong, tapos na ang araw mo. Ang deklarasyon ng giyera ni Dr. Marilu ay umaalingaw-ngaw pa rin sa aking isip. Nanginginig ang aking mga binti paglabas ko sa opisina niya. Anong kabaliwan ang ginawa ko? Baliw ka na, Jessie. Baliw ka na talaga. Ang pag-aalok ng sarili bilang disipulo ng sigbin mula sa Pilipinas ay parang pagpasok sa hawla ng leon. Ngunit dahil nasabi ko na, kailangan kong panindigan ang aking salita. Mula noon, nagsimula ang espesyal na pagsasanay ng demonyo o ang Sigbin Special Course. Malinaw pa rin ang alaala ng unang araw. Sa utos ni Dr. Marilu, kailangan kong pag-aralan ang lahat ng impormasyon ng pasyente na sasailalim sa aortic valve replacement kinabukasan. Nagpuyat ako para isaulo ang edad, medical history, family history, resulta ng blood test, at lahat ng x-ray ng pasyente. Ang procedure ng operasyon ay binasa ko mula sa textbook at research papers hanggang sa maisaulo ko. Kahit ang mga posibleng emergency at kung paano ito haharapin ay inulit-ulit ko sa isip ko. Nang mag-uumaga na,
Nakatayo ako sa harap ng salamin, may lukot na papel sa kamay, parang zombie. Eksakto alas 7 ng umaga, nakatayo ako sa harap ng opisina ni Dr. Marilu, tulad ng napagkasunduan. Ang puso ko ay halos sumabog, ngunit sinubukan kong magpakalma at kumatok. Pasok. Nang marinig ko ang malamig na boses, lumunok ako at pumasok. Si Dr. Marilu ay naka-surgical scrub na at naghihintay sa akin. Magsimula ka. Ibinuklat ko ang aking mga inihanda na dokumento at nagsimulang magulat na parang nag-e-exam ang isang medical student. Ngayon, alas 9 ng umaga, sa operating room 3, ang pasyente, si Mr. Smith, 68 taong gulang, lalaki, ay na-diagnose na may malubhang aortic stenosis at nakatakdang sumailalim sa aortic valve replacement. Ang pasyente ay may high blood pressure at diabetes sa loob ng 10 taon. Ilang pangungusap pa lang ang nasasabi ko, biglang dumating ang matalas na tanong ni Dr. Marilu. Anong gamot ang iniinom ng pasyente? Ano ang sangkap at mekanismo ng gamot na yan, amlodipine, calcium channel blocker po? Paano magre-react ang gamot na yan sa anesthesia habang nag-oopera? At kung bumaba ang presyon, ano ang unang pressure na dapat ibigay? Ang hindi inaasahang tanong ay nagpablangko sa isip ko. Sinasaulo ko lang ang impormasyon ng pasyente, hindi ang detalyadong mekanismo ng gamot. Nang mag-alangan ako, umangat ang kilay ni Dr. Marilu. Hindi mo masasagot? Sige, ito naman. Mula sa echocardiogram, ano ang aortic valve area ng pasyente at paano ipinapaliwanag ng numerong iyon ang anatomiya at hemodynamics? Ipaliwanag mo. Nganga ako. Hindi ko talaga masagot. Ngayon ang unang araw. Tama na muna. Makakalabas ka na. Sabi ni Doktor. Marilu nang hindi man lang ako tinitingnan. Namula ang mukha ko. Yumuko ako at lumabas sa opisina, pakiramdam ko ay nawalan ako ng lakas. Sumandal ako sa dingding ng pasilyo at umupo. Gusto kong maiyak. Hindi ko talaga kaya. Bobo ako. Gusto ko nang sumuko sa lahat. Ngunit sa sandaling iyon, muling bumukas ang pinto ng opisina ni Dr. Marilu. Lumabas siya at ibinato ang isang papel na tasa sa harap ko, mainit na kape. Magkita tayo sa harap ng OR sa loob ng 5 minuto at sa susunod, huwag mong sabihin na hindi inaasahang tanong. Ang lahat ng posibleng sitwasyon sa katawan ng pasyente ay dapat inaasahan nating mga healthcare worker. Iniwan lang iyon ni Dr. Marilu at lumayo ng malamig. Tiningnan ko ang kape sa kamay ko nang naguguluhan. Ang init mula sa tasa ay kumalat mula sa palad ko hanggang sa puso ko. Hindi ako pinalayas ni Dr. Marilu, kundi binigyan niya ako ng isa pang pagkakataon. Tumayo ako, ininom ang kape ng isang higop. Ang pait na lasa ay naging kakaibang tamis. Mula noon, lubusang nagbago ang pang-araw-araw na buhay ko. Pagkatapos ng trabaho, sa halip na umuwi at matulog, naging library rat ako sa ospital. Natutulog lang ako ng 2,003 oras, baliw, na nag-aaral tungkol sa operasyon kinabukasan. Binabasa ko ang English textbooks at ang pinakabagong research papers na binabasa ng mga doktor. Paulit-ulit akong nanonood ng mga video ng operasyon para magsanay sa isip. Ang 7 AM na pag-uulat ay nanatiling impyerno, ngunit habang tumatagal, kitang-kita ang aking paglago. Sa bawat 10 beses, may 1 o 2 beses na nasasagot ko ng matatas ang mahihirap na tanong ni Dr. Marilu. At kapag nangyari yun, hindi siya nagsasalita. Tumango lang siya ng bahagya na halos hindi makita. Kung hindi ka mag-iingat, hindi mo iyon mapapansin. Para sa akin, ang maliit na pagtango na iyon ay mas malakas pa sa anumang papuri sa mundo. Ang pagsasanay sa operating room ay mas mahirap pa. Hindi ako pinapayagan ni Dr. Marilu na mag-alinlangan kahit isang segundo o magkamali kahit kaunti. Jessie, anong tinitingnan mo? Dapat hulaan mo na ang susunod na galaw ng doktor at umaksyon agad. Bago ako magsalita, dapat iabot mo na sa akin ang kailangan kong instrumento. Ang maling tahi ng 1 milimetro ay makasisira sa tissue nang hindi kailangan. Mag-concentrate ka. Ang pangangaral ni Dr. Marilu ay umaalingamgaw sa buong operasyon. Lihim akong umiiyak sa operating room ng maraming beses sa isang araw. Ngunit nakapagtataka na habang mas madalas akong sumasama sa kanya sa operasyon, mas nagiging mabilis at eksakto ang kamay ko. Ako, na tinatawag na clumsy,
ay nagawa ng gamitin ang mga komplikadong surgical instrument ng mahusay at hinarap ang mga emergency ng kalmado. Hindi ko namalayan, nagulat ang aking mga katrabaho sa pagbabago ko. Jesse, ang galing mo. Nakaya mo ang sigbin mula sa Pilipinas ng matagal. Ano ang sikreto mo? Hindi ko alam. Nasasanay na lang siguro, kibit-balikat kong sagot at ngumiti. Ngunit sa totoo lang, wala akong sikreto. Ito ay ang purong pagnanais na matanggap ni Dr. Marilu at ang pagnanais na maging katulad niya para lang malampasan ang bawat araw. Para sa akin, si Dr. Marilu ay hindi lang isang guro, kundi binago rin niya ang paraan ng pamumuhay ko. Hindi niya hinahanap ang best, kundi ang perfection. Para sa kanya, ang operasyon ay hindi lang teknik, kundi isang sagradong ritual ng pag-aalaga sa isang buhay. Isang araw, bago ang operasyon, puputulin niya ang lahat ng koneksyon sa labas ng mundo para lang mag-concentrate sa pasyente. At sa umaga ng operasyon, magme-meditate siya para ayusin ang kanyang isip. Isang araw, pagkatapos ng mahabang operasyon na tumagal ng higit sa 12 oras, pagod na pagod akong lumabas sa operating room. Naghihintay sa akin si Dr. Marilu sa dulo ng pasilyo. Tahimik niya akong inabot ng isang maliit na thermos. Inumin mo yan, maganda yan. Nang buksan ko ang takip, may mahinang amoy na lumabas kasabay ng mainit na singaw. Ito ay lugaw, espesyal na lugaw, na pinadala ng nanay ko mula sa Pilipinas. Nakakabuti sa pakiramdam kapag pagod, sabi niya. Tinikman ko. Ito ang unang beses sa buhay ko na kumain ako ng kakaibang pagkain na ganito. Kahit walang masyadong pampalasa, ito ay tila ang pinakamasarap na pagkain sa mundo. Ang mainit na lugaw ay dumaloy sa lalamunan ko. Tila natunaw ang lahat ng pagod ko. Ang sarap po, doktora. Ang sarap po talaga. Nang marinig niya ang sinabi ko, nagbigay ng banayad ng ngiti si Dr. Marilu. Sa Pilipinas, ang pagkain ay gamot. Ang pagkain ng magkasama ay hindi lang para busugin ang tiyan, kundi para magbahagi ng damdamin, magbahagi ng malasakit. Malasakit po? Oo, malasakit. Ito ay isang salita na mahirap isalin sa English. Ito ay mas malalim pa sa pagmamahal, mas matibay pa sa pagkakaibigan. Ito ay ang damdamin na gusto mong alagaan ang mga konektado sa iyo. Tayong mga surgeon ay may malalim na koneksyon sa mga pasyente dahil kailangan nating tingnan ang pinakamahinang bahagi ng kanilang kaluluwa. Gagamitin natin ang ating kamay upang direktang hawakan ang kanilang puso, kaya kailangan nating ipakita sa pasyente ang kasakdalan. Ang maliit nating pagkakamali ay maaaring maging peklat sa kanilang puso habang buhay. Naiintindihan mo na ba kung bakit ako napakahigpit sa iyo? Tumango ako ng mariin. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagdududa sa puso ko ay nalutas. Ang lamig at perfectionism ni Dr. Marilu ay hindi dahil sa galit siya sa akin, kundi iyon ang paraan niya upang ipakita ang kanyang malasakit sa pasyente at sa akin bilang disipulo niya. Ikinintal ko ang salitang Filipino na malasakit sa kaibuturan ng puso ko. Lumipas ang 2 taon. Ako, na dating iyaking baguhan, ay lumaki at naging isang mahalagang miyembro ng heart surgery department na hindi maaaring mawala. Wala nang tumatawag sa akin na troublemaker o clumsy. Sa halip, may bago akong palayaw, ang disipulo ng sigbin mula sa Pilipinas at kanang kamay ni Dr. Marilu. Sa wakas, nangyari ang isang mahalagang pangyayari na nagpatunay sa relasyon namin ni Dr. Marilu at nagpagulantang sa buong ospital. Isang hapon, may emergency call mula sa pediatric cardiac surgery. Isang 6 taong gulang na batang lalaki mula sa Laos, si Kamla, ang dinala dahil sa matinding kahirapan sa paghinga. Si Kamla ay may komplikadong congenital heart disease, isang bihira na nagiging sanhi ng maling function ng puso. Ang kanyang labi at dulo ng daliri ay laging asul. Habang naglalaro ang kanyang mga kaibigan sa labas, kaya lang niyang manood, ipinagbili ng mga magulang ni Kamla ang kanilang bahay at lupa sa Laos para lang maipagamot ang kanilang anak sa Amerika. Ngunit maraming malalaking ospital sa Amerika ang tumanggi. Imposible ang operasyon. Masyadong komplikado ang istruktura ng puso, masyadong kritikal ang kondisyon. Ang pagtatangka na mag-opera ay parang pagpatay sa bata, sabi ng lahat ng doktor.
Ang mga magulang ni Kamla ay umiiyak at naghihinagpis sa pasilyo. Sa sandaling iyon, tumigil si Dr. Marilu na naglalakad sa kanyang mga hakbang. Kinuha niya ang medical chart ni Kamla. Binasa ang lahat ng impormasyon sa loob ng ilang minuto at naglakad papunta sa ICU. Gumugol siya ng mahigit 1 oras sa pagsusuri sa kondisyon ng bata ng detalyado paglabas ni Dr. Marilu mula sa ICU, sa gitna ng titig ng lahat. Nagdeklara siya ng salita na parang bomba, "Ako ang mag-o-opera." Agad na nagulo ang conference room. "Dr. Marilu, baliw ka na ba? Hindi lang ito usapin ng posibilidad ng tagumpay, kundi imposible ang operasyon. Makasisira lang ito sa reputasyon ng ospital." "Oo, doktora, ito ay isang malinaw na sugal. Bakit tayo magpapalakas sa ganitong peligro?" Kahit mariing tumutol ang mga katrabaho, hindi natinag si Dr. Marilu. "Ang pasyente ay namamatay sa harap natin, pero nag-uusap pa rin kayo tungkol sa peligro? Nakakaawa. At hindi ito sugal. Gagamitin ko ang lahat ng aking kaalaman at karanasan. May pag-asa, kahit maliit, mayroon." Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng mas maliwanag kaysa kailanman. Pagkatapos ng mahabang pagpupulong sa direktor ng ospital, sa wakas ay pinayagan si Dr. Marilu na mag-opera, ngunit sa kondisyon na siya ang mananagot sa lahat ng posibleng mangyari sa panahon ng operasyon. Mula noon, ginawa ni Dr. Marilu ang ospital na kanyang tahanan, inilaan ang lahat para sa paghahanda sa operasyon ni Kamla. Nagprint siya ng 12 3D models ng puso ni Kamla at inulit-ulit ang simulated surgery gabi-gabi. Puno ang kanyang opisina ng research papers at anatomical images na halos wala nang mapaglakaran. Umabot sa sukdulan ang kanyang perfectionism. Ako, na tumutulong sa kanya, ay parang naglalakad sa alambre araw-araw. 2 araw bago ang operasyon, bandang 2 a.m., naghahanda na akong umuwi at matulog, ngunit nakita kong nakabukas pa rin ang ilaw sa opisina ni Dr. Marilu. Kaya hindi ko na lang siya malalampasan. Sumilip ako sa pinto at nakita siyang nag-iisip pa rin sa 3D heart model. Ang pagod na hitsura niya ay nagpagaan ng loob ko. Gusto kong tumulong. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. "Doktora, may maitutulong po ba ako?" Tumingin sa akin si Dr. Marilu at ngumiti ng banayad. "Hindi ka rin makatulog?" Hinila niya ang isang silya para sa akin at may inilabas sa drawer, suman, sa dahon ng saging. "Ito? Ano po? To, suman. Pinadala rin ng nanay ko mula sa Pilipinas. Kapag ginagamit mo ng husto ang utak mo, gusto mo ng matamis." Kumagat ako. Kumalat ang bango ng gata at saging sa buong bibig ko. Ang pagod kong katawan ay tila nakakuha ng bagong lakas. Tahimik kaming kumain ng suman, nakatingin sa heart model ng matagal. Si Dr. Marilu ang bumasag sa katahimikan. "Jessie, hindi ka ba natatakot?" Nagulat ako ng bahagya. Hindi ko inasahan na maririnig ang salitang takot mula sa kanya. "Bakit po ako matatakot? Nandyan po kayo, doktora." Nang marinig niya ang sagot ko, umiling siya. "Hindi, natatakot ako. Sa totoo lang, halos mabaliw ako sa takot. Ang buhay ng batang iyon ay nasa kamay ko. Kahit maliit na pagkakamali ko lang, hindi na niya makikita ang kanyang mga magulang. Ang bigat ng responsibilidad na ito. Minsan, masyado na talagang mabigat. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang mahinang bahagi ni Dr. Marilu. Lumapit ako at hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamay. Malamig na parang yelo ang kanyang kamay. "Hindi po kayo nag-iisa, doktora. Nandito po ako at ang buong team namin ay naniniwala sa inyo. Kaya niyo po yan. Noong una po akong nagturok, ganyan din ang sinabi ninyo sa akin. Kaya mo yan." Nang marinig niya ang sinabi ko, napatigil si Dr. Marilu at tiningnan ako. Namumula ang gilid ng kanyang mata. Hinawakan niya ang kamay ko at nagsalita ng mahina, "Salamat, Jessie." Nang gabing iyon, hindi na kami guro at disipulo, kundi mga kasamahan sa pakikipaglaban na nagbabahagi ng takot para iligtas ang buhay ng isang bata. Natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang lakas ng loob na sumulong sa kabila ng takot. At si Dr. Marilu, ang pinakamalakas na taong nakilala ko. Dumating ang itinakdang araw, ang araw ng operasyon ni Kamla. Lahat ng mata sa ospital ay nakatuon sa Operating Room 3.
Hindi lang ito operasyon para iligtas ang buhay ng isang bata, kundi isang malaking labanan na nakataya ang reputasyon ng Sigbin mula sa Pilipinas at marahil ang kinabukasan ng aming ospital. Sa araw ng operasyon, ang kapaligiran sa paligid ng OR3 ay mas mabigat kaysa kailanman. Ang tensyon, na parang katahimikan bago ang bagyo, ay bumalot sa pasilyo. Ang mga healthcare worker na karaniwang nagbibiro sa isa't isa ay seryoso ngayon at tahimik na naghahanda ng kanilang mga kagamitan. Ang salamin ng observation room sa pasukan ng OR ay puno ng mga mahahalagang doktor ng ospital, kabilang ang head ng Cardiac Surgery Department at lahat ng tumutol sa operasyon ni Kamla. Nagtipon sila doon para tingnan kung gagawa ba ng kasaysayan ang Sigbin mula sa Pilipinas o haharap sa kabiguan. Mas marami ang pagdududa at pag-aalala sa kanilang mga mata kaysa sa pag-asa. Napakabali talaga. Kung mamatay ang bata, siguradong mafo-foul up ang ospital. Madadamay ang reputasyon nating lahat. Sa huli, ginagawa lang niya yan para sa sarili niyang reputasyon. Ginagamit lang ang bata bilang ginepig, hindi ba? Ang mga bulong mula sa likod ng salamin ay umabot sa aking tainga, ngunit sinubukan kong hindi ito pansinin at nag-concentrate sa likod ni Dr. Marilu na nasa harap ko. Nakatayo si Dr. Marilu, nakatingin kay Kamla na natutulog sa operating table, nang tahimik sandali. Ang iba't ibang monitor na konektado sa maliit na katawan niya ay tumutunog ng malakas. Sa mukha niya, walang bakas ng takot o pag-aalala bago ang operasyon. Ang tanging naroon ay isang malamig na konsentrasyon at isang matibay na determinasyon na iligtas ang maliit na buhay na ito. Magsimula na tayo. Sa mababang boses ni Dr. Marilu, nagsimula ang malaking operasyon na inaasahang tatagal ng 16 na oras. Nakatayo ako sa pinakamalapit na posisyon sa kanya, tumutulong sa buong operasyon. Ang papel ko ay hindi lang ang magabot ng instrumento, kundi ang basahin ang kanyang tingin, kilos at hininga para hulaan ang susunod na hakbang niya at maghanda ng maaga. Ang 2 taon ng pagsasanay sa impyerno ay para sa araw na ito. Ginilitan ng scalpel ang maliit na dibdib ni Kamla. Nang buksan ang breastbone, lumitaw ang problemadong puso. Isang mahinang buntong hininga ang narinig mula sa observation room. Ako mismo ay halos hindi makapaniwala. Ang puso ni Kamla ay hindi katulad ng mga pinag-aralan namin sa textbook. Ang normal na puso ay may 2 upper chambers at 2 lower chambers, isang komplikadong istruktura, ngunit ang puso ni Kamla ay tila pinaglaruan lang ng Diyos at basta na lang binuo. Baliktad ang posisyon ng aorta at pulmonary artery. Wala ang pader na naghihiwalay sa lower chambers. Ang malinis at maruming dugo ay magkahalo ng walang limitasyon. Hindi ito puso, isa itong kumpol ng dugo. Saan tayo magsisimula? Bulong ng isang doktor sa observation room nang walang pag-asa. Ngunit hindi natinag si Dr. Marilu. Para siyang isang bihasang artisan na naglalahad ng isang masalimuot na buhol. Tahimik siyang nagpatuloy sa operasyon, tulad ng inulit-ulit niya sa 3D model. Ihanda ang heart-lung machine, ibaba ang temperatura ng katawan sa 20 degrees. Sa kanyang utos, ang dugo ni Kamla ay dumaloy palabas ng katawan, pinuno ng oxygen ng machine at dumaloy pabalik. Ganap na huminto ang tibok ng puso para mabawasan ang function ng utak. Ang temperatura ng katawan ay binawasan hanggang sa napakalamig. Mula ngayon, ito ay laban sa oras dahil maikli lang ang oras na maaaring mag-opera habang nakahinto ang puso. Ang husay ni Dr. Marilu ay malapit sa himala. Ginamit niya ang mga tahi na mas manipis pa sa buhok at isang artificial valve para likhain ang pader na naghihiwalay sa lower chambers na wala roon. Inayos ang baliktad na posisyon ng mga ugat ng dugo at muling ikinabit. Hindi ito medisina, kundi sining. Pigil hininga akong nakatingin sa dulo ng kanyang daliri na lumilikha ng bagong puso. Ang operasyon ay tumagal ng higit sa 10 oras. Ang pinakamahirap at pinakamahalagang hakbang ay malapit nang matapos. Nang akalain kong ang tanging natitira ay ang pagpapabalik ng tibok ng puso, dumating ang krisis. Doktora, biglang bumaba ang presyon. Nag-fibrillate ang lower chamber. Kasabay ng desperadong sigaw ng katulong na doktor, ang EKG machine ay nagsimulang mag-alarm.
Ang abnormal na kurbada ay nagpapakita na hindi makapag-pump ng dugo ang puso ng normal, kaya lang nitong manginig ng bahagya. Ihanda ang defibrillator. 20 joules. Defibrillate. Kahit na inutusan ni Dr. Marilu na i-defibrillate, hindi tumugon ang puso. 30 joules. 40 joules. Kahit na nadagdagan ang enerhiya at patuloy ang defibrillation, ang kurbada sa monitor ay nagpapakita pa rin ng alon ng kawalan ng pag-asa. Ang hangin sa operating room ay nagyelo. Bakit? Ang perpekto ng operasyon. Bakit hindi bumabalik ang tibok ng puso? Bulong ni Dr. Marilu sa boses na nag-aalala sa unang pagkakataon. Sa sandaling iyon, ang tahi sa pagitan ng itinanim na artificial valve at muscle ng puso ay nagsimulang umagos ang dugo. Ang pinakamasamang sitwasyon, masyadong marupok ang tissue ng puso ni Kamla, kaya hindi nito kayang tiisin ang tensyon ng tahi at napunit. Patuloy na bumababa ang presyon ng dugo. Kung magpapatuloy ito, mamamatay ang bata sa operating table dahil sa sobrang pagkawala ng dugo. Damn it! Sumigaw si Dr. Marilu. Nagkagulo ang observation room. Tapos na. Sabi ko na, ito ay isang operasyong lumalaban sa kalikasan. Tapos na. Mamamatay ang batang iyon. Habang malapit ng sumuko ang lahat, tumingala si Dr. Marilu. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Hindi! May paraan pa! Tumingin siya sa akin at sumigaw. Jessie, ihanda ang sinaunang paraan ng pananahi ng Pinoy. Ang sinaunang paraan ng pananahi ng Pinoy. Iyon ang teknik na itinuro sa akin ni Dr. Marilu ng sarilinan. Sabi-sabi, ito ay isang lihim na teknik na minana niya mula sa kanyang guro. Kung ang standard surgical suturing ay pagtatali lang ng tissue, ang sinaunang pananahi ng Pinoy ay parang paghabi-pag-uugnay ng maraming layer ng tissue para ikalat ang tension. Ito ay mas detalyado at mas komplikadong teknik at napakahusay sa pagtahi ng marupok na tissue. Ngunit dahil napakadetalyado at napakahirap, hindi ito magaya ng ibang doktor. Ibinigay ko ang espesyal na tahi na kailangan niya ng walang pag-aatubili. Muling kinuha ni Dr. Marilu ang scalpel at nagsimula siyang gawin ang isang bagay na hindi inaasahan. Ginilitan niya ang isang bahagi ng pericardium ni Kamla. Anong ginagawa niya? Ginigilitan ang pericardium? Nagulat ang mga doktor sa observation room, ngunit agad kong naintindihan ang intensyon niya. Ginamit ni Dr. Marilu ang tissue ng pericardium na ginilitan niya para takpan ang punit na tahi at muling tinahi gamit ang sinaunang paraan ng pananahi ng Pinoy. Ang paggamit ng sariling tissue ng pasyente para patibayin ang marupok na bahagi ay isang henyo na ideya. Ang kanyang mga daliri ay gumalaw ng napakabilis na halos hindi ko na makita. Ang pawis ay dumaloy mula sa kanyang noo hanggang sa basain ang kanyang maskara, ngunit hindi niya ito pinansin. Nag-concentrate lang siya sa maliit na puso sa harap niya. Hindi ko alam kung gaano katagal, ngunit sa wakas, natapos ang huling tahi. Tumigil na ang pagdurugo. Ang sigaw ng isa ay nagpasigaw sa lahat sa operating room sa tuwa. Ngunit hindi pa tapos. Hindi pa tumitibok ang puso. Pumunta si Dr. Marilu sa huling bahagi nang hindi nagpapakita ng pagod. Ginamit niya ang kanyang dalawang kamay para hawakan ng marahan ang malamig na puso ni Kamla at nagsalita ng mahina na parang nagdarasal. Kamla, ayos na. Tapos na ang lahat. May malakas at maganda ka ng puso. Ngayon, subukan mong tumibok. Kailangan mong bumalik sa iyong tatay at nanay na naghihintay. Kaya mo yan, Kamla. Hindi iyon salita ng doktor sa pasyente, kundi parang isang mainit at mapagmahal na lullaby ng ina sa kanyang anak. Ginamit ni Doktor Marilu ang init ng kanyang katawan para dahan-dahang tunawin ang maliit na puso at patuloy itong minasahe ng marahan. At sa sandaling iyon, nangyari ang himala. Tug, tug, isang napakahina, ngunit malinaw na tunog ng tibok ang dumating sa dulo ng kanyang daliri. Sa EKG screen, sa wakas ay lumabas ang normal na kurbada. Tuk-tuk-tuk. Ang tibok ay nagsimulang lumakas at naging regular. Ang puso ni Kamla ay nagsimulang tumibok ng kusa sa kamay ni Dr. Marilu. Puno ang operating room ng hiyawan ng kagalakan. Ang mga doktor sa observation room ay nakatingin sa nangyayari nang hindi makapaniwala, nakanganga, nakasandal sa salamin.
ang head ng surgery department na mariing pumuna sa operasyon ni Dr. Marilu bilang sugal ay may mainit na luha na dumadaloy sa pisngi niya. Halos bumagsak ako sa sahig. Pagkatapos ng matagal na laban na tumagal ng 16 na oras, ang operasyon na tinawag na hangganan ng Diyos ay sa wakas ay matagumpay. Nang matapos ang operasyon, sumandal si Dr. Marilu sa dingding ng operating room at umupo ng pagod na pagod. Ako rin, na nanlambot ang mga binte, ay umupo sa tabi niya. Hindi kami nagsalita, nagkatinginan lang kami at ngumiti ng tanga, kahit na ang aming mga mukha ay puno ng pawis at luha. Pagkatapos ng ilang araw, ang paggaling ni Kamla ay kahanga-hanga. Nang magmulat ang bata sa ICU, ang una niyang hinanap ay hindi ang kanyang mga magulang kundi si Dr. Marilu. Nang pumasok si Dr. Marilu sa silid, iniabot ni Kamla ang kanyang maliit na kamay, hinawakan ang kamay niya at inilagay sa kanyang dibdib. Nagsalita sa wikang Lao, "Salamat po, Doktora, malakas na po ang puso ko." Sa sandaling iyon, ang malamig na mukha ni Dr. Marilu, na tinawag na Sigbin mula sa Pilipinas, ay gumuho. Lumuhod siya sa tabi ng kama ng bata at umiyak ng matagal na parang bata. Ang lahat ng bigat, takot at ginhawa na kanyang sinupil ay sumabog ng sabay-sabay. Ang balita ng tagumpay sa operasyon ni Kamla ay kumalat sa buong Amerika. Ang CNN at The New York Times ay nag-agawan para magulat ang Filipino female surgeon na nagbago ng imposible sa posible. Ang ospital ay napuno ng mga pasyente mula sa buong mundo. Si Dr. Marilu ay naging world-class celebrity sa magdamag, ngunit hindi siya nagbago. Tinanggihan niya ang lahat ng panayam at patuloy na inalagaan ang mga pasyente ng tahimik. Isang Sabado ng gabi, inanyayahan ako ni Dr. Marilu sa kanyang bahay sa unang pagkakataon. Nang pumasok ako sa kanyang malinis na apartment, bumati sa akin ang bango ng pagkain. Ang lamesa ay puno ng mga pagkaing Filipino na hindi ko alam ang pangalan, ngunit mukhang masarap at puno ng intensiyon. "Wow, Doktora, kayo po ang gumawa lahat nito?" "Wala lang. Gusto ko lang na kumain ka ng mainit at simpleng pagkain. Masyado ka nang napapagod, disipulo ko." Ito ang unang pagkakataon na tinawag niya akong disipulo ko. Sinubukan kong pigilan ang luha na malapit ng umagos at umupo sa lamesa. Naglagay siya ng pagkain sa plato ko hanggang sa puno na ito at nagsalita, "Ito ang malasakit, Jessie. Magkakasama tayong naghirap, nagkagalak at kumakain ng mainit na pagkain ng magkasama ng ganito. Ngayon, hindi ka na lang katrabaho ko, kundi pamilya ko na." Nag-usap kami ng matagal ng gabing iyon. Nalaman ko kung bakit niya kailangang maging doktor, ang hirap ng pakikipaglaban niya para mabuhay sa gitna ng prejudice bilang isang Asian female at ang mga salita na laging sinasabi ng kanyang ina. Laging sinasabi ng nanay ko, "Marilu, ang kabaitan na walang kakayahan ay pagkukunwari. Ang kaalaman na walang empathy ay karahasan. Ang mabuting doktor ay dapat magkaroon ng pinakamainit na puso at pinakamalamig na utak." Hindi ko kailanman malilimutan ang mga salitang iyon. Nang makita ko si Dr. Marilu, naintindihan ko na ang kanyang lamig ay hindi kayabangan, kundi malamig na rason at ang kanyang init ay ang malalim na malasakit niya sa pasyente. Lubos akong nagmamalaki na naging disipulo ako ng ganoong tao. Pagkatapos ng operasyon ni Kamla, nagsimula akong tanggapin sa ospital bilang isang napakahusay na nurse. Pagkalipas ng ilang taon, naging head nurse ako ng cardiac surgery department. Ang lahat ng ito ay dahil kay Dr. Marilu. Siya ang aking guro, life mentor, at ngayon siya ang aking pamilya sa Amerika. Ang alaalang ito ang sandali ng himala na nagpabalik ng tibok ng puso ng 6 gulang na si Kamla, ang unang larawan na lumabas sa isip ko nang makita ko ang hindi patas na headline. Ang taong sumugal sa lahat para iligtas ang isang buhay. Ang taong gumawa ng himala gamit ang sinaunang paraan ng pananahi ng Pinoy na walang makagaya. Papalayasin ko ba ang ganoong kadakilang doktor dahil lang siya ay isang Filipino? Hinding-hindi ako papayag. Hindi lang ito issue sa visa, kundi labanan ito para ipagtanggol ang aking pilosopiya sa buhay at ang aking nag-iisang pamilya. Tumayo ako mula sa silya at nagdesisyon. Panahon na para lumaban ako para kay Dr. Marilu. Minsan,
Ang galit ay nagpapalakas sa tao. Tumakbo ako palabas ng lounge, papunta sa computer, at ang aking mga daliri ay nag-type sa keyboard na parang bagyo. Binuo ko ang lahat ng kwento na naranasan ko sa loob ng 12 taon, ang paglalakbay ng iyaking baguhang nurse na lumaki bilang isang head nurse, ang init na nakatago sa lamig ng sigbin mula sa Pilipinas, ang himalang operasyon na nagpabalik ng tibok ng puso ni Kamla, at ang salitang malasakit na nakaukit ng malalim sa puso ko, lahat ay hinabi sa isang mahabang liham. Hindi lang ito pagtatanggol sa isang tao, kundi isang patunay sa kadakilaan ng mga Filipino doktor na tahimik na nagpoprotekta sa buhay sa malaking sistema ng Amerika, at isang taus-pusong panawagan ng isang American citizen sa mga politikong binubulag ng prejudice at kayabangan. Sa huling bahagi ng sanaysay, isinulat ko, Mr. President, ano po ba talaga ang inyong sinasabing dakilang Amerika? Ang pagpapalayas sa mga tao dahil sa kulay ng balat at bansang pinagmulan, iyon po ba ang sinasabi ninyong kadakilaan? Dito sa ward, may hindi mabilang na taong nakikipaglaban sa kamatayan bawat segundo. Para sa kanila, hindi mahalaga ang nasyonalidad ng doktor. Ang kailangan lang nila ay ang kakayahan at taos-pusong puso para iligtas ang kanilang buhay. At sa pagkakaalam ko, si Dr. Marilu at lahat ng Filipino katrabaho ay tunay na bayani na mayroong parehong bagay. Pakiusap, huwag ninyong hayaang umalis sa amin ang mga bayaning ito. Ginugol ko ang buong gabi sa pagsulat ng sanaysay na ito at inilabas gamit ang aking totoong pangalan sa op-ed column ng The New York Times at sa aking personal na social media. Pagkatapos, taos-puso akong nagdasal, pakiusap, ipadala sana ang maliit na boses na ito sa mundo. Ang tugon ay higit pa sa inaasahan ko. Ang sanaysay na isinulat ko, na may pamagat na ang pag-amin ng isang American nurse, ay mabilis na kumalat sa social media. Sa magdamag, may daan-daang libong likes at shares. Ang comment section ay puno ng suporta mula sa hindi mabilang na Amerikano, lalo na ang mga pasyente at pamilya na naoperahan ni Dr. Marilu ay nagbahagi ng kanilang mga kwento ng himala ng direkta. Ang social trend ay kumalat na parang wildfire. Kinaumagahan, lahat ng mainstream media sa Amerika, tulad ng CNN at Fox News, ay nagsimulang mag-headline ng aking kwento. Mula sa sigbin ng Pilipinas hanggang sa Himalayan surgeon, ang American nurse, ibinunyag ang lihim sa likod ng patakaran, sa visa ng gobyerno, at iba pang nakakagulat na headlines ang lumabas na parang kabute. Ang video interview ni Kamla at ng kanyang pamilya na namumuhay ng masaya sa Laos ay ipinakita sa balita. Ang larawan ni Kamla na matibay na tumitibok ang puso at ang larawan ng kanyang mga magulang na umiiyak at nakikiusap. Si Dr. Marilu po ang aming tagapagligtas. Pakiusap, huwag ninyo po siyang paalisin sa Amerika, ay tumagos sa puso ng mga Amerikano. Ngunit ang katotohanan ay hindi kasing init ng social trend. Ang executive order ay naipahayag na at ang sistema ay gumagalaw na parang makina. 2 araw pagkatapos maging viral ang aking sanaysay, lahat ng Filipino healthcare worker sa aming ospital, kasama si Dr. Marilu, ay formal na inabisuhan na kanselahin ang kanilang visa at inutusan na umalis sa bansa sa loob ng 48 oras. Ang buong ospital ay nalubog sa kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Ang mga katrabaho na naglalakad sa pasilyo ay malungkot ang mukha. Ang mga pasyente na nakarinig ng balita na aalis na ang kanilang doktor at nurse ay nanginginig sa pag-aalala. Si Dr. Marilu ay nanatiling kalmado hanggang sa huli. Ginamit niya ang natitirang oras para ayusin ang mga dokumento, ibigay ang trabaho tungkol sa mga pasyente ng detalyado at magpaalam sa kanyang mga katrabaho sa huling pagkakataon. Sa wakas, dumating ang araw ng kanyang pag-alis. Hinatid ko siya sa paliparan. Sa departure lounge, niyakap niya ako ng mahigpit. Jessie, salamat sa lahat at humihingi ako ng paumanhin dahil sa akin, kailangan mo pang lumaban ng husto. Hindi po, doktora. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Lumalaban po ako para protektahan ang pamilya ko. Sinubukan naming pigilan ang luha at nagkatinginan. Tinapik niya ang aking balikat at sinabing, "Ngayon, ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang heart surgery department ng ospital na ito. Tandaan mo, para sa pasyente, ikaw ang huling pag-asa.
Kaya mo yan. Dahil ikaw ang pinakamagaling na nurse na nakilala ko. Iyon lang ang kanyang iniwan at naglakad siya papunta sa departure gate kasama ang iba pang Filipino katrabaho at nawala. Nakatayo lang ako doon, tahimik na umiiyak hanggang sa hindi ko na makita ang kanyang likuran. Akala ko tapos na ang lahat. Ngunit minsan, ang tadhana ay naghahanda ng pinakakahangahangang twist sa pinakadesperadong sandali. Bumalik ako sa ospital, nakatingin sa walang laman na opisina ni Dr. Marilu ng walang gana. Biglang, may code orange na anunsyo isang malaking aksidente sa sasakyan at truck sa kalapit na highway. May humigit kumulang 80 sugatan ang idinadala sa aming ospital. Mula sa sandaling iyon, ang ospital ay naging isang tunay na battlefield. Ang mga sugatan na duguan ay nasa pasilyo. Ang mga healthcare worker ay nakikipaglaban para iligtas ang bawat pasyente sa gitna ng sigawan at pag-inda. At dumating ang pinakamalalang problema. Marami sa mga kritikal na pasyente ay may punit sa aorta. Ngunit ang tissue sa paligid ng nasirang ugat ng dugo mula sa impact ay masyadong marupok at madaling mapunit. Kaya hindi maaaring gamitin ang standard suturing technique. Sa tuwing hihilain nila ang tahi, napupunit ang tissue na parang tofu. Lahat ng surgeon sa ospital ay nalito at nawalan ng pag-asa. Damn it! Hindi na kaya, hindi matatahi. Hindi pa ako nakakakita ng ganito sa buhay ko. Pulbos na ang tissue ng ugat ng dugo. Desperadong sumigaw ang head ng Cardiac Surgery Department sa OR. Siya ang taong pumuna sa operasyon ni Dr. Marilu bilang sugal, ngunit ngayon, sa isip niya, lumabas ang larawan ni Dr. Marilu na gumamit ng pericardium tissue at ang sinaunang paraan ng pananahi ng Pinoy para tahiin ng kahanga-hanga ang punit na puso ni Kamla. Dr. Marilu, kailangan namin ngayon si Dr. Marilu. Kung ang teknik niya, kaya niyang iligtas ang mga pasyenteng ito. Nang marinig nila ang sigaw niya, tumahimik ang lahat sa OR. Ngunit si Dr. Marilu ay nasa eroplano na, papunta na sa Pilipinas. Habang iniisip ng lahat na wala nang magagawa, tumakbo ako papunta sa OR at sumigaw. Wala pa po. Aalis ang eroplano sa loob ng 20 minuto. Nang marinig ang mga salitang iyon, nagsimulang gumalaw ang buong ospital. Tumawag ang direktor sa governor. Kinontak ng governor ang senator na may direktang linya sa White House. Ang senator na iyon, na nagkataong napanood ang kwento ko sa TV at labis na naantig, ay hindi nag-alinlangan na tawagan ang president. Iniulat niya ang emergency situation. Mr. President, ngayon, sa isang ospital sa California, daan-daang American citizen ang namamatay at ang tanging pag-asa para iligtas sila ay nasa Philippine Airlines Flight PR-102 na tumatakbo na sa runway ng Los Angeles International Airport. Ang ulat ay umabot sa presidente sa loob ng 1 minuto. Mr. President, kailangan ninyong pumili sa pagitan ng daan-daang American citizen at ng inyong executive order. Nabalitaan ko na hindi nag-alinlangan ang presidente. Pagkatapos niyang marinig ang ulat, kinuha niya ang telepono at sumigaw. Pabalikin ninyo ang eroplanong iyon ngayon. Ito ay presidential order. Ang air traffic control ng Los Angeles International Airport ay nakatanggap ng pinakabali at pinakamadaliang utos sa kasaysayan. Philippine Airlines PR-102. I-abort ang takeoff kaagad at bumalik sa gate. Uulitin ko, i-abort ang takeoff kaagad. Ang malaking Boeing 747 na nagpapabilis para lumipad ay biglang nag-brake sa gitna ng runway. Sa gitna ng kaguluhan ng mga pasahero, umalingaw-ngaw ang anunsyo sa loob ng eroplano. Attention passengers, ang flight na ito ay babalik sa gate kaagad sa utos ng executive order ng Presidente ng Estados Unidos ng Amerika. Ang Filipino healthcare worker, kasama si Dr. Marilu, ay nagkatinginan ng naguguluhan. Nang bumalik ang eroplano sa gate at bumukas ang pinto, ang naghihintay sa kanila ay ang airport police at FBI. Ngunit ang dinala nila ay hindi handcuffs, kundi isang top-level security escort. Professor Del Rosario, pakiusap, sumama kayo sa amin. May mga pasyente na naghihintay sa inyo ng madalian. Kasabay nito, sa ospital, ang laban para sunggaban ang huling pag-asa ay nagpapatuloy. Sa wakas, kasabay ng tunog ng sirena ng police escort,
Dumating sila sa harap ng ER ng ospital. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Si Dr. Marilu at ang Filipino healthcare worker na kanina lang ay nasa eroplano papuntang Pilipinas ay bumaba. Nang makita nila ang nakakatakot na eksena sa harap nila, hindi sila nakapagsalita sandali, ngunit pagkatapos ay walang pag-aatubiling kinuha ang surgical gowns at tumakbo papunta sa gitna ng battlefield. Nang gabing iyon, hindi namatay ang ilaw sa lahat ng operating room ng aming ospital. Ang mga Filipino healthcare worker na nakabalik ay gumamit ng kanilang godlike skills na sila lang ang mayroon para iligtas ang mga namamatay na pasyente isa-isa. Nakatayo akong muli sa tabi ni Dr. Marilu at nasaksihan ko ang mga himalang ginawa niya sa buong gabi. Nang mag-uumaga na, natapos ang operasyon ng huling pasyente, si Dr. Marilu, na pagod ay lumabas sa operating room. Ang lahat ng healthcare worker at mga kamag-anak ng pasyente na nasa pasilyo ay nagpalakpakan at sumigaw ng malakas. Sa sandaling iyon, ang TV sa lounge ay nag-broadcast ng emergency news. Ang presidente na nagko-conference sa White House ay yumuko sa harap ng kamera. Kagabi, nakatanggap ako ng balita ng himala na nangyari sa California. Gusto kong magbigay pugay at magpasalamat ng taos-puso sa lahat ng Filipino healthcare worker na nagligtas ng hindi mabilang na buhay ng mga Amerikano gamit ang kanilang kakayahan at dakilang dedikasyon. Tungkol sa aking maling desisyon na nagdulot ng matinding sakit sa kanila, humihingi ako ng paumanhin mula sa kaibuturan ng aking puso. Simula ngayon, lumagda ako sa executive order na mag-aalis sa visa restriction na ito para sa lahat ng Filipino healthcare worker sa buong bansa. Ang mga tao na nanonood ng balita ay muling sumigaw sa tuwa. Tiningnan ko si Dr. Marilu na nakatayo, basang-basa sa pawis at dugo. Tiningnan niya rin ako. Hindi kami nagsalita, ngunit ang mga mata namin ay puno ng kwento ng nakaraang 12 taon ang hindi mabilang na paghihirap at kaligayahan at ang malalim na malasakit na hindi maaaring putulin ng kahit anong bagay. Ito ang buong kwento na naranasan ko. Sa ngayon, si Dr. Marilu ay nasa tabi ko pa rin, nag-aalaga sa mga pasyente tulad ng dati, at ako, bilang kanyang katrabaho at pinakapinagkakatiwalaang pamilya, ay nasa tabi niya. Ngayon, hindi na ako natatakot sa sigbin mula sa Pilipinas. Sa halip, lubos akong nagmamalaki at nagpapasalamat na may isang Filipino tulad ni Dr. Marilu na kasama namin. Umaasa ako na ang lahat ng nagbasa ng sanaysay na ito ay hindi makakalimutan na kapag nasa bingit ka ng kamatayan, ang taong magliligtas sa iyo ay maaaring isang Filipino na hindi mo napansin, ngunit tahimik na ginagawa ang kanyang tungkulin.